pinutol niyo na raw yung kanyang relasyon. Diba, Ivy, na may nabasa tayo? Oo, sa Facebook. Anyway, mga kapatid, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil muli na naman pong pinatunayan ng inyong Pangulo ni Manong Digong Duterte na meron po siyang isang salita at tapat siya sa kanyang mga pangako. Di ba kung naalala ninyo? Well, hindi po yung isa hindi yung nakadilaw noon na 2010 na sabing walang mahirap kung walang korap. Hindi po yon. Yung nagsabi po na dadanak ang dugo, this will be bloody. Kasama po sa sinabi niya, this will be bloody, pangako niya na tutuldukan ko yung korupsyon. Eto na. Kahapon, mismong kababayan niya, yung kanyang campaign manager ng eleksyon, kanyang spokesperson, sinibak niya sa trabaho. Siya po ang naglagay noon doon, sinibak niya sa pwesto. Bakit kanyo? Kasi may narinig daw ang Manong Digong na alingas-ngas na itong tao niya na ito ay nanghihingi raw ng komisyon ng advance payment. Hindi pa naniwala kagad Manong Digong. Ginawa niya, pinaimbestigahan niya. Lumabas. May lumutang na 3, 4, 5 katao. At sinabi, yes sir, nanghingi po yung kababayan nyo ng advance commission sa amin. Sibak! Well, actually, ang inside story, mga kapatid, lumalabas sa mga pahayagan na nag-resign po yung mama. Pero ayon po sa aking informante, tinatawag po ito ni Manong Digong sa palasyo, tinanong, "Oy, pare, totoo ba itong balita na ito?" Sinabi ro ng mama, hindi po Well, papipiliin kita. Gusto mong sibaking kita sa harap ng sambayanan, sa harap ng mga ng taong bayan, o mag-resign ka na lang? Sabi ng tao, magre-resign na lang, sir. Well, ano pang inaantay mo? I-empake mo na yung mga gamit mo doon sa iyong opisina at umuwi ka na. Ganun lang po ang sinabi ng mama ayon sa aking informante. Pinapili ni Manong Digong itong taong ito, mag-resign ka o sibaking kita. Siyempre, kahit papano bilang kababayan, kaibigan, pero yun na rin po yun. May narinig siya. Di ba sabi ng Pangulo ng mga kampanya, may marinig, o pag-upo niya, may marinig lang ako na konting alingas-ngas. May dumating lang sa akin kahit sipol, kahit bulong lang, na kayo, nanggagalaiti pa ang Pangulo, nakakuha ng kagat-gating ngipin niya, na kayo ay humihingi ng kwarta. Tignan nyo lang. Ayun, nasampulan na mga kapatid kahapon. Ang hepe po, ang tinutukoy ko ay itong hepe po ng National Irrigation Administration. Walang iba kundi ang kanyang dating campaign manager, kanyang kababayan na si Peter Labiña. Ito pong niya, ito po yung in charge sa paggagawa ng mga irrigation, pagbibigay ng mga patubig sa magsasaka. Bilyon po ang pondo dyan, mga kapatid. Bilyon. Pero walang paki ang Pangulo. Sinibak. Yan po ang pangatlo na ngayon na mataas na opisyal, malaking isda. Naalala nyo yung immigration, baka nakalimutan nyo na yung 2 deputy commissioner. Kabrad niya. Sa Lex Taliones. Kabrad po niya, San Beda. Nilagay niya rin dyan. Sibak. Sibak, di ba? Sino ba yun? Sila Robles? Sino pa yung isa? Abag na ninyong sabihin, nakalimutan na ninyo, ilang buwan pala nakakaraan niya, sinibak niya. Ang punto, yung mama, si Argusino, ang punto, wala siyang pakialam. Ang sabi niya pa nga dito sa kay Labiña, hindi ba sinabi ko na sa inyo noon, may marinig lang ako na alingas kasi sibaking ko kayo. Wala akong pakialam kung kaibigan kita, kababayan kita. Pero pagdating sa mga ganyan, makialam ka sa kwarta ng taong bayan, sisibaking kita. Sibak. Ganun lang ho yun. Ganun ho. Ang Duterte.
Kaya yung mga nagngangaw-ngaw dyan, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, sabihin, corrupt rin itong gobyerno na ito. Nasaan kayo? Nasaan? Yung mga nagsasabing corrupt ang gobyerno ito, nasaan? Nasaan yung nagsasabi, mga maliliit na isda? Nasaan nga? Sige, lumutang kayo ngayon dito sa Facebook. Magpakita kayo. Sige. Sabihin nyo, di ba ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw? Puros kayo salita noon na, magnanakaw din itong gobyerno ito. Ano magnanakaw? 3 na nga yun na sample. Ano pang gusto? Mas Mariosep. Seryoso ho yung mama. Si I Duterte. will make sure that there is no corruption. Ulitin mo. I will make sure that there is no corruption. Ay, ano po ang ginawa niya? Sinibak niya yung 2 kabrad niya sa Lex Taliones na siya ang naglagay. Sinibak niya yung kanyang campaign manager kahapon. Ano pa? Ano pa, Senador Trillanes, ang ebidensyang gusto mo? Sinasabi mong may kinamal na bilyong-bilyong piso ang Pangulong Duterte. Papatunayan mo, sir. Mahigit 1 linggo na po yung inyong announcement, press conference. Nasaan na? Nasaan na yung sinasabi mong ebidensya na ipapakita mo? Ang Manong Digong, open. Ang sinasabi ni Manong Digong, di pa buksan mo. Ay, AMLAC. Ibigay nyo kay Trillanes lahat ng gusto niya. Central Bank, ibigay nyo. Wala po hanggang ngayon Balita ko sa aking informant sa loob ng AMLAC at Central Bank, tumawag daw ang staff ni Trillanes at sinabi, meron bang dokumento dyan? Baka pwede. Sabi raw ng Central Bank, wala ho sir Imposible, mga sinungaling kayo. Wala po kalkalin nyo na po rito yung kanyang bank account, wala po nanggagalaiti yung senador daw sa mga taga Central Bank at AMLAC, pinipilit na may 2 bilyon na Pangulo. Sinasabi raw ng AMLAC, wala po talaga sir ano gagawin ho natin? Mga sinungaling kayo. Ay nako, Senator Duterte, Senator Trillanes, wala nga po Ano pa ho? Ang bola ay nasa inyong kamay na. Pinagbigyan kayo magsalita, magngaw-ngaw. Sinabi niyo noon, mamamatay tao. Nangako naman yung sinabi naman ng tao, di ba? Nung eleksyon, pag ako binoto nyo, dadanak ang dugo. Kung kayo pumasok dito, it will be bloody. Yan ang sinabi niya. Tapos yung isa yung korupsyon. I will make sure that there is no corruption. Ay, hindi ba? Hindi naman nagsinungaling. Hindi niya sila pag binoto niyo ako, gaganda, tatahimik. Sinabi niya, bloody, ibig sabihin, madugo. Naintindihan mo ba yun, Sen? O sinabi niya, korupsyon. Di ba sinibak na? Ano pa? Ano pa ang ebidensya ang kailangan mo, Senador Trillanes? Kayong mga dilawan, ano pang ebidensya? Senadora Laila de Lima, anong ebidensya pa ang kailangan niyo, ma'am? Mariosep talaga naman, oo. Ewan ko ho. Kung hindi pa sapatan, ewan ko kung ano na. Nako. Ang gawin nyo na lang, yung mga nagnangak-ngak dyan, kayong mga dilawan, puros naman dilawan lahat to yan, magiging Trillanes, tumahimik na lang. Ay hindi nagsasalita yung mama, ginagawa. Hindi kagaya nung nakaraan, walang korupto, walang mahirap, tuwid na daan. Punyetang tuwid na daan yan. Bastos na tuwid na daan yan. Yung mga tauhan mo, nandyan pa, ginagasta na yung nanakaw na yaman sa PIDAP, sa DAP. Kalukuhan. Isa yan sa mga pag-uusapan natin, mga kapatid, ha? Ay, wag mo kayong mag-alala. Sunshine. Yung si Senador Trillanes, hindi nyo na naabutan yung balita kanina. Pinag-aaralan na po ni Secretary Salvador Panelo ang Presidential Legal Counsel. Si Secretary Panelo, mamaya kausapin natin. Mukhang may paglabag daw sa binigay na amnestiya ni Pangulong Noynoy Aquino dito kay Trillanes. Hindi ba nagkudita yan? Ang kudita po, ang kaso niyan habang buhay na pagkabilanggo. Kung may death penalty pa tayo, bitay po yan. Treason ang tawag mo dyan. Ha? Treason, yung pagre-rebelde mo. Sundalo ka, tagapagtanggol ka ng konstitusyon ng bansa. Biglang magre-rebelde ka. Treason ang tawag doon. Ha? Yung ika nga, trinaydor mo yung iyong bayan.
O, ang ginawa ni Noynoy, yung pala, may plano na talaga itong dalawa na ito. Magiging supporter pala ni Noynoy ito. Magiging tuta pala ng Noynoy administration itong Trillanes. O, kaya pinakawalan niya. O, sige, Trillanes, papakawalan kita. Pero bahala ka na sa akin dyan sa Senado. Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. Hindi pa tapos. At saka, yes, sir, yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Ayan. Pero ngayon po, pinare-review at re-reviewin daw ni Secretary Salpanelo, mukhang may mga paglabag daw. Kasi po yung pagbibigay ng amnestiya, meron po yung konsiderasyon. May sinusunod po yan ng mga alituntunin. Hindi basta-bastang ibinibigay lang po ng Pangulo yan kahit kanino. Meron pong mga patakaran, may proseso yan. Eh mukhang nasisilip po ni Secretary Salvador Panelo, may paglabag na ginawa ang Pinoy. Entonces, pag may paglabag po ito, eh pwede pong ibalik sa kulungan si Senador... Senador Demonyo? Senador Antonio? Anong Demonyo? Ikaw naman loko itong engineer namin. Antonio! Natakpan lang ng papel. Pasensya na kasi ang nababasa ko lang ang NIO. Antonio pala, natatago yung ANTO. Nabasa ko lang NIO. So, akala ko Senador Demonyo Trillanes. Antonio. Senador Antonio Trillanes. May kalalagyan itong mamang ito. Sabi ni Secretary Panelo, mukhang may paglabag daw. So, ito'y sinisilip niya na. At kung may paglabag ito, pwede pong ipa-arrestong muli itong si Senador Trillanes at ilagak sa kulungan. Baka marami pong matutuwa magiging palakpakan. Ayan sa Facebook, puro tawanan ng tawanan yung mga tao. Ay, abangan na lamang ho natin yung pangako ni Secretary Salpanelo. Anyway, isa pa sa pag-uusapan natin, isa pa pag-uusapan natin mga kapatid ha. Ito pong naalala nyo ba itong si Secretary Gina Lopez, isa pa itong sakit sa ulo kay Manong Digong.